Nanindigan si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na handa siyang humarap sa anumang investigasyon. Ito ay kasunod ng kanyang naging panawagan sa Armed Forces of the Philippines na bawiin na ang suporta sa punong ehekutibo. Hindi kasi gusto ni Alvarez ang kasalukuyang foreign policy ng administrasyon lalo na pagdating sa issue sa China at sa West Philippine Sea. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, pinasisiyasat na niya ang mga sinabi ng kongresista kung maituturing na ba itong sedition, inciting to sedition o rebellion. Ano naman ang masasabi mo sa sinasabi ni Congressman Alvarez na talikuran na ng mga sundalo si Pangulo? Yan, crime na yan. Yan yung inciting to sedition na tinatawag, no? Pag hinihikayat mo ang mga sundalo, mga kababayan natin na to rise up in arms against the government. So, sedition yan. Alam ko yan kasi 3 kasong ganyan ang final sa akin ng Duterte administration. So, na-dismiss naman na ngayon lahat. Pero ito, talagang lantara na yung ginagawa nila na crime. Pero ang problema nila dito ay hindi naman ito susundin ng kasundaluhan kasi professional na yung ating armed forces no? Correct. So hindi naman, tsaka walang basis to begin with. Yun. So, para sa'yo, Sen, yung sinasabi ni Alvarez is parang nothing lang, parang wala lang, eme lang, ganun. Para lang dun sa kanilang crowd. Para lang Pwedeng kasuhan. Pwedeng kasuhan. Inciting to sedition yan. Inciting to sedition. Ang alam ko, itong si Duterte mismo kakasuhan din dun sa, alam mo yung rally niya sa Davao noong January? Oo. May inciting to sedition, rin siya doon. Case. May tatamaan din siya. Okay. Eto, Sen. Ito lang katuwaan lang natin. Masyado tayo naging seryoso Sige. Very serious yung mga topic natin Sen, may papakita ako sa yung mga picture. Ito, request lang ng mga tropa na mga kababayan natin. No? Kwentuhan lang, kwentong tropa lang. No? Ito yung mga pahabol natin dito sa topic. Sen, marami tayong mga best friend dito. Lalong-lalo na. Sen, may papakita lang. Walang samaan ng loob sa mga bashers natin welcome kayo dito. Welcome kayo Welcome kayo. So, may papakita ako sa'yo. Unahin ko na to, Sen. Ano masasabi mo dito sa tao na to? Ito. Ano masasabi mo sa tao na to? Yan, Sen. Alam mo to si Harry Roque, talagang sabi ko nga sa kanya, talagang parang nanumpa na sa demonyo Sabi ko, ba't ganito na to? Kasi ibang human rights lawyer to nun Oo nga Yun ang postura niya, pero ngayon talagang kakaiba so yun, it's unfortunate na doon siya, napadpad. Doon siya napadpad sa part na yun. Oo. Kasi sabi niya, binuhay niya Trililing! Sinasabi niya, Trililing! Actually, yung lawyers ko, nagpe-prepare ng case against him. Dahil... Seryoso? Oo. Kasi cyber libel for... kasi libelous nga naman yun. Sabi ko nga, I've been very patient all these years. Yung mga nagsasabi, binenta ko yung Scarborough. O ngayon, sabi ng mga abogado, di kasuhan na lahat na nagsabi. Kasama ko sa... Hindi. Ito mga wala. Mga lang. Kasama ko sa kaso, kinabahan ako. Hindi. Eto, lang sila. Ito sa best friend mo talaga to. Naging naging mortal enemy mo to sa Amerika. Ganun. Nilusob ka nito Ito. Ayan, Sen. Alam nyo, ito sasabihin ko sa inyo nung nangyari. Nung
may ano kami noon forum sa US. Talagang ano siya, di umiksena siya. Sinugad. Habang naka-video. Pero alam niyo nung huminto na yung video, nakipag-usap siya sa akin na mahinahon. Oh, na tipong, sir, sana na tayo. Kung ganun lang. Kaya nga ako, I don't take these things Kasi pagdating sa personally. Pilipinas, so pagkat ang chika dito sa Pilipinas niyan, Oo, inaway ka niya, ang galing-galing niya. ganun. Gawin, inaway ka, binakbakan ka niya doon. Pero So, ibig sabihin nito, pagkatapos niya magsalita ng gano'n, nakipag-usap, Oo. nakipagkamay, tapos humingi ng sorry. Abay, teka. Sandali lang. Mabalikan nga natin yung araw at oras na yun kung totoo nga ba yung sinasabi ni Senator Trillanes. Naalala ko pagkatapang-tapang ito ni Maharlika nagmamalaki pa sa Pilipinas, inaway ka. Eto, balikan nga natin. Eto pala yung mga nangyari nun. There was a bit of tension between organizers and Kaya no si Maharlika nakatalikod, blogger Maharlika. dinuro si Trillanes. Aba, ang galing-galing oh. Ay, ang bandang uli. Malingbing talaga ang lola nyo. O, kita mo? O, ayan o. O, nakipagkamay pa yung mga DDS, nakipagkamay pa. O, ayan. ABS-CBN. May pa-picture-picture pa kapag nalalaman, ha? Ano? Yeah. Basta mahinahon yung kwentuhan. Sabi niya, ganon, maayos ka naman, ganyan-ganyan. Ano? Talaga? Oh. Kaya ano lang talaga, kaya nga ako, naiintindihan ko. First time malalaman ng tao to. Oh. Kaya ako hindi ako, yun lang kasi itong nagsasabi nung binenta ko yung Scarborough, ano daw talaga, libelous na. Kaya yun na yung advice sa akin na But all the rest, kahit mura-murahin ako kaya na siya gano'n. pinatawag ni Duterte kasi nilait-lait ka dun sa US. Ganon. Bumilib si Duterte sa kanya. Kasi nilait-lait ka niya. Tapos ang ending, pinaglalaban niya daw ang taong interes ng taong bayan. Kaya ba nagsasalita ka doon, pumutok dito sa Pilipinas yun. Kaya pala siya Kaya siya isa sa rason kung ba't pinatawag to ni Duterte. Yun nga Alam mo, Tuwan-tuwa siya dito. balita ko nga maraming nabigyan ng trabaho, appointment dahil kalabang ko. Pero Yun. natawa ako Oh, After nung pag-uusap ninyo, after nyo barabarin ka ako. doon, kausapin ka ng barbaro doon sa harapan ng daming tao. Ang ending na ipagkamay sa'yo. Kasi nakita rin naman niya na hindi rin naman ako balasubas doon na Kasi hindi ka siya. sumagot Kasi even tinignan mo lang siya. Naintindihan ko. Sabi ko ganon. Kung yun yung impormasyon na kapunta sa kanya, hindi naman yan. Pero after nun, usap na maayos. Kumaga parang yung gentlemans ka pa rin. Kasi ito yung kahit sa fake news nga ngayon, halatang-halata, nagkakalat ng pulburon Oo. Diba? Ayan, talagang, alam mong may comms plan na tinatawag. Naniniwala ka sa pulburon? Hindi ako naniniwala. Kasi alam nyo, kung meron yan, sa this day and age na may AI. Oo, may cellphone tayo na mai-forward mo. 'Di ba? Pagka marites na lang ng mga Pinoy, forward mo sa akin. Yun ang agad, may GC. Ayun na yun Hindi pwedeng nauuna yung kwento dun sa video. Nauuna yung video bago kwento. Okay. Ganun sa Pilipinas. Ganun sa for that matter in the information age. So, ibig Diba? sabihin ito, hindi ka naniniwala may pulburon. Kasi sabi nila, may pulburon. Kung sumablay ng, actually, August 2022 pa lang, November 13. Nagpapaputok na sila ng pulburon. Diba? Makikita mo nga na may plot, may plano na na sinusundod. Nakala nila puputok para pwedeng gamitin lang basis para withdrawal of support or coup o kung ano man. Magkudita. In-expect nila yung mga tao biglang lalabas. Tapos na Baka idol ka. Baka idol ka, Sen. Kasi nung nag-upod ka, to be honest, maraming bumilib sa'yo doon at humanga talaga. Pero sila kasi ang pinaglalaban nila sa makabalik sa kapangyarihan pansarili
Kaya Iba iba yung kausa eh. Oo. Kaya nga, Chempo nga na maganda yung pag-uusap natin kasi ikaw mismo talaga nilabanan mo yung rehimen noon. Mhm. Nag-upod kayo, lumabang kayo ng ganito. Mhm. Eh, itong mga to takot eh.